Magandang buhay, si Kuya DM. Galatians 6:9-10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. God bless. Galatians 6:9-10, kadugtong, ang isang anak ng Diyos ay dapat lamang na gumagawa ng mabuti. Dahil kung hindi siya gumagawa ng mabuti, ay hindi siya matatawag na anak ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos ay walang maaaninag na gawa ng kasamaan, tangka, pamumuhay, at higit sa lahat, pagkahilig sa kasamaan. Ang isang anak ng Diyos, ang ninanais niya ay malulugod ang kanyang Ama sa langit, malulugod ang kanyang Ama sa langit, ang kanyang author, ang kanyang creator, ang finisher ng kanyang buhay, at ang lahat ng kanyang itinatanim na mabuti ay for God's glory, hindi para sa kanyang sarili. Sabi nga sa Matthew, ang mga nagtatanim ng mga pansamantalang bagay dito sa lupa ay may iwan lamang niya ito, sapagkat dito sa lupa ay mayroong naninirang tanga, at kailanman ang mga bagay dito sa lupa, kung sa bakal ay kalawang, at higit sa lahat, ang lahat ng bagay ay lumilipas, katulad ng mga gadgets, phones, laptops. Every year ay mayroong mga bagong model. Kaya yung hawak mo, nabili mo ngayon ng modelo, ay baka next year ay meron ng mga bagong labas. Subalit sa mga katulad ko na pangkaraniwang tao na pinag-iipunan muna ang mga gadget na bibilin, pag nabili ko ang isang gadget, siguro mga 4 years na itong benta sa market, kaya mura na. At dapat kung anong meron tayo, ay ipagpasalamat natin, makontento tayo kung ano ang mayroon tayo. Sabi sa verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Itong mga bagay na ito, itong Word of God na ito ay isang simbolo na dapat ang mga anak ng Diyos, ang kapamilya, ay ginagawa ng mabuti. Ang kapamilya sa pamilya ng Diyos ay dapat tinutulungan, nagtutulungan, nagkakaisa, nagmamahala, nagsusunuran. Hindi matatawag na anak ng Diyos ang sa isang iglesia ay nagpapataasan, sa isang iglesia ay mayroong sulutan, mayroong tsismisan, at mayroong siraan. Kaya napansin namin sa aming mga pag-aaral, ang Lord ay nililinis niya ang church. Nire-regulate niya or tinatanggal niya ang mga impurities sa church. At ang pinakamaganda dito is ang nananatili hanggang wakas ay maliligtas. Makikilala mo ang mga tunay na may pagmamahal sa Panginoon sapagkat sila'y eager sa paglilingkod, sila'y eager sa pagsunod, sila'y eager sa mga bagay na makalangit na dapat gawin. Hindi sila after doon sa mabubuting gawa, subalit after sila doon sa mga bagay na mag-glorify kay Lord. At ang mga taong nag-spend ng kanilang lakas, ng kanilang panahon, ng kanilang energy, ng kanilang resources, ng kanilang financial para sa Panginoon, sila yung mga tinatawag na mapagpalang financial, pinagpala sa financial. Dahil lalo silang bubusugin at pagpapalain ng Panginoon sapagkat sila nagbibigay ng higit pa sa kanilang makakaya. So, ulitin ko po ang ating verse 9, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10,
Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay hindi gumagawa ng mabuti, ay hindi siya anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay tatak ang gawa na mabuti. Sabalitin ang paggawa ng mabuti ay hindi ito process upang siya'y maligtas at makapasok sa langit. Ito'y manifestation na siya'y anak ng Diyos. So magandang buhay sa lahat ng pamilya ng Diyos, sa lahat ng kapatid sa Grace, mga magulang, mga asawa. Tayo po'y palaging manalangin at tayo po'y magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. God bless po sa lahat ng anak ng Diyos. Mabuhay!